Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa inyo at sa ating lahat, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan, komentuhan po natin ito pong pahayag ni Ted Pailon at ng ating kababayan, yung sobra po na pagiging adik po nila sa pagnanakaw, lalong-lalo po ito pong administrasyon na ito, umano. Grabe po, katalamak talaga. At ang gusto yata mangyari ng binagoong Pilipinas ay magkalimutan na lang po tayo sa mga ginawa nila. Dahil nga po, yung mga ipinangako nila daw na napakaraming maikukulong o ipakukulong at maghihimas rehas sa araw ng Kapaskuhan. Pero ngayon, natapos na po at umiiral na po ang bagong taon. Pero nga, mga kababayan. Kaya pakinggan po muna natin itong si Ted Pailon, mga kababayan. Ito pong mga basta administrasyon, umano, ay mga kawatan at mga addicted sa pagnanakaw sila daw. Umpisahan na po natin. Magnanakaw at magnanakaw pa rin po sila. Kasi yan po ay pagiging addict na sa pera. Yan po ay sakit na. Yung pong pagiging magnanakaw, sakit na po nila yan. Yan Yan ang po mga ang mga mabibilis walang mahuli. kabusugan. Yung Oo. pong ang lalaki na po ng sweldo, ang lalaki na po ng bonus, ang lalaki na po ng mga kita nila, mayayaman na sila pero wala silang kabusugan. Hindi tumitigil. Yun, kapag hindi ho tayo nag-ingay dito at wala na ho tayong gawin at sabihin na po natin na hayaan na lang natin yan, mauulit at mauulit yan. Ngayon, kapag sasabihin po ng gobyerno ngayong bagong taon, hayaan nyo po, gagawa ng mga reforma, oo, hindi na ho mauulit yan, magbabantay na po kami, maayos na po nga. Huwag ho tayong maniwala na hindi sila magnanakaw. Magnanakaw at magnanakaw pa rin po sila. Kasi yan po ay pagiging addict na sa pera. Yan po mga tambay, magnanakaw at magnanakaw po sila dahil sa pagiging addict sa pera. Hindi lang po addict sa pulburon at coke, pati po sa pera. Kaya wag na wag po tayong maniniwala sa mga sinasabi nila dahil inumpisahan po nila yan na puro pagnanakaw. Hindi po ba? At ito pa po mga tambay, ito pa po mga kababayan, ito pong napakagaling na tinatawag na si Lupin at si Mr. Bat, mga tambay, si Mr. Tax. Ito po, napakarami rin pong insertion ito. Ralph Recto nangunguna sa listahan ng DPWH-sponsored project na umabot sa 2.4 billion pesos. Hindi lang pala value-added tax king itong Tulonges na to. Napakalakas pala magnakaw ng pondo para sana sa maayos na flood control. Hindi ba nila naisip na yung mga nasa baba na tumitira sa kanila ay mga nawalan ng mahal sa buhay dahil sa nagdaang bagyo at baha? Wala ba talagang konsensya ang mga nasa taas na ito para sa mga Pilipinong nagluklok sa kanila? Ralph Recto nangunguna sa listahan ng DPWH-sponsored project na umabot sa 2.4 billion pesos. Hindi lang pala value-added tax king itong Tulonges na to. Napakalakas pala magnakaw ng pondo para sana sa maayos na flood control. Hindi ba nila naisip na yung mga nasa baba na tumitira sa kanila ay mga nawalan ng mahal sa buhay dahil sa nagdaang bagyo? Yan po, napakarami po niyan. Hindi lang po yan, sinasabi po na si Ralph Recto ang Tulonges po at grabe po sa pera ng taong bayan. Napakarami pa po nila. Di po ba? Lalong-lalo nga pinapangalanan po ng ating Vice President na tinatawag niyang Tambaluslos. At yung nagtatago na po si Saldico. Hindi po ba? Kontrolado po nila noong mga panahon na sila po ay talagang kay tatakaw at makapangyarihan dyan sa House of Representatives. Di ba? Kaya nga pinangalanan Tambaluslos yan eh. Hindi ba? At si Saldico, ang kontrolado nila ang pera ng taong bayan ayon sa Vice President. At siyempre po, ito pong anak, di po ba? Gaano po kalalaki ang nakukuhang pera galing po sa buwis ng taong bayan? Hindi po ba? Ang anak, bilyon-bilyon. At lalong-lalo po ang Malacanang,
pati po ang First Lady. Halos lahat po sila ay mga addicted daw ayon kay Ted Filon, mga addicted sa pera. Hindi lang po sa pulburon. Napaka-addicted sa pera, mga kababayan. Kaya po wag na wag daw po tayong magtitiwala. At ang gusto nila ay magkalimutan na. Magkalimutan na at iintay na lang po ang bagong issue na kanila pong ipupus sa atin at ang kanilang mga pagnanakaw ay makalimutan na lang. Dahil nga wala naman po talagang balak naman talaga silang ipakulong ang kani-kanilang mga sarili. Hindi po ba? Ipakukulong po ba nila ang kanilang mga sarili dito po sa malawakan at systematic at sindikatong pagnanakaw sa ating bansa? Hindi po ba kahit po putulan mo ng mga yagballs ang mga tao na yan, ay kailanman ay hindi po nila ipapakulong ang kanilang mga sarili. Hindi po ba? Kaya nga po nagkakaroon ng sabwatan, protektahan ng bawat isa para wala pong makulong sa kanilang sindikato. Hindi kaya umano? Di po ba? Lalo-lalo po ang ginawa po nilang systematic diyan sa House of Representatives. Di ba? Isang damukal, nagnanakaw ng mga hayop umano. Pero yung pagnanakaw nila, may mga bonuses pa. Saan ka pa nakakita? Only in the Philippines. Ninanakawan ka na ng mga hayop dahil nga addicted sa pera. Tapos, lahat pa daw ng mga holidays ng ating bansa ay may nakukuha pa silang extraordinary bonus. Puwera pa ang holiday season. Nakita nyo po, only in the Philippines, ninanakawan ka na ng bilyon-bilyon, daan-daang milyon, may bonuses pa. Puwera pa yung mga napakalalaking maleta nila. Hindi po ba? Yan po, mga kababayan, ang nangyayari talaga sa ating bansa. Kaya nga lang po, ang nakapagtataka, wala pong ni isa sa mga malalaki at napakaraming istaryata sa ating kapulisan at sa ating mga AFP. Yung mga estrella po yata nila ay naging panakip sa kanilang mga mata umano para hindi po nila makita ang malawakang korupsyon na pinaggagawa ng binagoong Pilipinas umano. Tulog na tulog po ang ating mga men in uniform, generals. Hindi kaya, mga kababayan? Yan po, mga kababayan, ang ating pong gobyerno sa panahon po nila na tayo po ang nagsasakripisyo. Buwis po tayo ng buwis. Lahat po ng klaseng buwis ay pinapataw na sa atin. Ang hindi na lang po binubuwisan ay yung mga hangin na nilalangha po natin. Yung sinisinghot po nating hangin, yun na lang po yata halos ang hindi binubuwisan. Pero yung mga oxygen sa ospital ay may buwis po yan. At syempre po, yung inilalabas po ng aircon, kung tayo po yung naka-aircon, ay may buwis po yan. Pero yung hangin na pangkaraniwan natin ginagamit araw-araw, 24/7, baka sa susunod po ay buwisan na rin po nila yan. Hindi kaya, mga kababayan, ganyan po katatakaw ayon kay Ted Filon ang mga addicted sa pera, mga kababayan. Gahaman, mayayaman na, may mga sarili ng yate, may mga helicopter pa, napakarami pang mansyon sa pinakamamahaling exclusive na mga subdivision sa ating bansa. Napakarami ng mga mansyon, napakalalaki ng mga farm. May mga negosyo ng malalaki, pero hindi pa rin tumitigil sa pagnanakaw dahil nga sa pagiging addicted nito. At may mga extra pa na pag-aari at ari-arian sa labas ng bansa. Tuloy-tuloy pa rin.
sa pagnanakaw ayon kay Ted Filon, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po mga kababayan sa mga subscribers po natin. Thank you po. At sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya, tulong. Shoutout po kina Balance Vision TV, Nancy Lumampao, Tatay Nick ng Canada, Gayat Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., Annie Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, si Jim Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Beichi Chiyoko. Maraming salamat po mga kababayan sa inyo po mga tulong at biyaya. At ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dalangin at panalangin po natin, magkaisa po tayo na manalangin po tayo, ipanalangin po natin ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulo, na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan, mga kababayan. At syempre po madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Ingat-ingat po mga kababayan at God bless po sa ating lahat. God bless po sa inyo. Muli po, tiis-tiis lang po mga kababayan. Paalam. Bye-bye.